At ngayon nga ay day off ko na naman. At ngayong day off ko, yan ang ginagawa ko. Magtrabaho naman sa bahay. Kagaya ng maglaba, magpalit ng bed sheets, at maglaba ng iba pang mga labahin. Maglaba ng unan. Grabe yan ang ginagawa ko tuwing day off ko. At least weekend nilalabhan ko yung aking mga kubrikama. Yes, ganyan ang realidad ng buhay. Na kahit day off natin, magtatrabaho pa rin tayo. Hello, good morning. Meron na naman tayong reaction video. Yes, kagigising ko lang at talaga naisipan ko ng gumawa ng reaction video. Yes. Kasi feel kong mag-vlog. Kasi kung mamaya ko pa yan isipin na mag-vlog, hindi ako makapag-vlog dahil tatama rin ako. Yes, ganun ako. Ganun ako kapag tinatamad ako. Kumbaga, yung mga naiisipan kong i-vlog, later ko nagagawin hanggang sa never, ganun ang mangyayari. Yun. Nagkukwentuhan tayo. Kukuha lang ako ng patungan ito dahil masyadong maikli ito. Hawakan ko na lang. Ito siya. Sandali. Sabi niya, hello guys, maiba ako. May mai-recommend ba kayong para sa home for the age sa Pinas? Yung maayos. Wala lang, naisip ko kasi talaga, hindi na ako mag-aanak at ayokong bigyan ng problema ang pamilya ko na alagaan ako pagtanda ko. Naku, parehong-pareho tayo, ganyan din ako. Ayoko din na bigyan ng problema, lalo na, may anak kasi ako isa, lalo na yung anak ko. Ayokong bigyan ng problema yung anak ko o kahit sino man. Yun. Ayoko na problemahin niya kung paano ko alagaan, sino mag-aalaga sa akin, paano ko masusustentuhan yung pamumuhay ko pag matanda na ako. Ayoko na ganun, ayoko na isipin niya pa rin yun. Kaya talagang ako ay naghahanda para sa pagtanda ko. Dahil gusto ko na pagtanda ko is, yung parang meron pa rin akong kakayahan para sa sarili ko na mabuhay ng para sa sarili ko. Yung hindi ko poproblemahin kung saan ako kukuha ng pangtustos sa sarili kong buhay pa rin. Yun ang aking pinaghahandaan. And hopefully ay mangyari yun, magawa ko yun dahil yun ang talagang ipinanata ko sa sarili ko, ipinangako ko sa sarili ko. Pero alam mo, itong masasabi ko sa iyo, hindi mo naman kailangan na pumunta ng home for the age. I think parang lost talaga ang ibang mga Pilipino pagdating sa yung parang independency. Yan, parang lost sila. Akala nila na kapag tumanda ka na, ay talagang hindi mo na makakayang mabuhay sa inyo. Yung parang wala ka ng kakayahan para sa sarili mo, lalo na pag nag-edad na sila ng 60. Hindi ko alam kung dahil ano lang sila, ang tawag doon, yung adjust, hindi ko alam. Pero alam mo ganito kung mapapatira, baka dahil wala silang idea, hindi ko alam. Pero alam mo, itong na-discover ko sa sarili ko habang nagkakaedad ako na tayo, kahit tumanda tayo, hindi ibig sabihin wala na tayong kakayahan na gawin para sa sarili natin. Parang nakakalimutan lang natin na kaya pa rin pala natin. Pag tumanda tayo, ganun pa rin. Halimbawa, pag nag-60 ka na, 60 hindi pa rin yan matanda, bata pa rin ng 60. Yun. Magagawa mo pa rin yung mga bagay. Iba kasi yung napapansin ko sa ibang mga tao, sa ibang mga Pilipino, para silang, ewan ko, parang walang sariling, yung iba lang nga hindi ko nilalahat, parang wala silang sariling decision sa buhay. Yung iba napapansin ko sa iba, like, meron kasi ako nakausap noon, sabi hindi ako magtrabaho kasi nagpaalam ako kay ganito ganyan, magtatrabaho ako doon sa kamag-anak ko. 60 na yun Ayaw kong payagan, wag na daw ako magtrabaho. Like, kailangan mo bang magpaalam kung magtatrabaho ka? Bakit? Like, wala ka bang sarili mong desisyon? Magdesisyon ka para sa sarili mo, hindi ko kailangan mo pang magpaalam sa iba. I mean, hindi naman siya ang bumubuhay sa iyo, bakit sa kanya ka pa magpapaalam? Or bakit hindi naman siya ang gumagawa ng desisyon mo sa buhay, bakit nagpapaalam ka sa kanya? Yun, ganun, walang ganun. Dito, iba, ang mga tao dito, talaga nabubuhay sila naayon sa kanilang desisyon sa buhay. Yes. Naayon sila yung nabubuhay sila sa yung sarili nilang paninindigan. Sabi ko nga, marami ditong may edad na, naikwento ko na ito noon, na 86 years old, namumuhay sa kanilang tahanan. Sabi ko sa inyo, ang gagaling nila, mapapahanga ka talaga dito. Dahil 86, malakas pa rin, very strong pa rin sila. Meron na silang sarili nilang bahay, of course. Meron na rin silang pera, sariling ipon, sariling retirement.
Kumbaga, yun parang ang bumubuhay sa kanila. Na-discover nila na basta ang mahalaga ay may sarili kang pera. Yun ang bubuhay pa rin sa'yo. At totoo naman, yun din ang na-discover ko sa sarili ko. Dahil malaki talaga ang tulong ng meron kang pera, ng meron kang naihanda para sa sarili mo. Kasi, hindi ka mahihirapan para buhayin pa rin yung sarili mo pag umedad ka na ng 60, pataas. Kagaya ng mga nakikita ko dito, sabi ko sa inyo, 86 years old, meron nga silang sariling bahay, and matutuwa ka sa kanila kasi nagdadrive pa rin sila ng sarili nilang kotse. Malakas pa rin at 86. Sabi ko sa inyo, akala ko noon pag umedad ka ng 60, wala na. Mamamatay ka na, katapusan na ng mundo. Hindi pala. Malakas pa rin pala. Doon ko na-realize at na-discover, kumbaga, na ang 60 years old ay malakas pa rin. At bata pa rin talaga. Diyos ko. Kaya nga dito yung mga tao yung nagre-retire ay sa edad na yung iba ay 67, 65. Depende sa iyo kung ilang taon ka mag-retire, or depende rin siguro dun sa kung gaano ka katagal nagtrabaho, kumbaga. Yun. Yun ang bumubuhay sa kanila, yung ipon nila, yung retirement nila. Yung iba naman, ang bumubuhay sa kanila ay kung hindi man ipon, retirement, ay ano pa? Investment nila. Yun ang bumubuhay talaga sa kanila. So, yun. And mapapahanga ka sa kanila kasi sabi ko nga 86 years old, nagda-drive pa rin ang kotse nila papunta sa grocery store, papunta sa mga doctor's appointment nila. Tapos hindi sila yung parang sumasama ang loob sa mga anak nila kung hindi sila dalawin sa halimbawa na ospital. Ito merong na ospital na may edad na nasa 70 plus pumunta ng ospital kasi basta may nangyari sa kanya, yung kanyang parang ano ba yun? Yung bladder niya parang pumutok, ganun. So, yun, hospital siya, naoperahan. Wala man na hindi man yung parang nagagalit. May isa yung anak na nasa malayong lugar, pero hindi siya nagagalit dun sa anak niya kung bakit hindi nakapunta. Yung anak, wala. Hindi talaga makapunta kasi walang pamasahe papunta dito. Hindi man lang gumawa ng effort na magkaroon ng pamasahe para puntahan yung tatay niya. So, yun, walang ganun dito. And hindi naman sumasama ang loob ng tatay niya. Meron pa siyang ilang mga anak, dinalaw siya. Yun na, kung dumalaw yung mga anak niya, okay lang. Pero hindi siya yung gagalit na bakit wala kayo dito, or hintayin pa niya yung mga anak niya na dumating para bayaran yung mga bills niya. So, hindi. Talagang sila pa rin yung nagbayad ng bills nila. Matutuwa ka talaga. Yun nga. Sasabihin na lang niya, kumuha ka ng, or ang gagawin niya, kukuha na lang siya ng cheque para bayaran yung sa hospital bills niya. Tapos lalabas na uli, mag-drive na uli ng kotse niya. Ganun sila dito independent. Yun ang wala sa ibang mga Pilipino, hindi ko nilalahat, yung ibang Pilipino. So, yun. Hindi pa siguro natin natutuklasan yung iba kung paano yung independency, na parang hindi ko alam kung dahil sa kultura na rin, na yung iba ay parang awang-awa sa sarili nila na bakit daw maedad na, bakit daw walang kasama sa bahay. Sabi ko sa inyo, pag napapunta kayo dito, Diyos ko, yung mga edad na meron pang 100 years old ay solo pa rin sa bahay. Solo pa rin sa bahay nila. Yun. Hindi ko alam kung may anak yun o wala. Wala yatang anak. And yun, may pumupunta na lang na mga nurse sa bahay para silipin siya kung buhay pa ba siya o ano. Or bigyan ng mga maintenance nitong gamot. Yun. Pero may sarili pa rin bahay yung matanda. Ganun dito. Kaya ikaw, miss, hindi ka dapat anong tawag dito? Hindi yung home for the age ang hahanapin mo. Alam mo, mas makakabuti nga kung ikaw ay ang kukunin mo ay basta may sarili ka ng bahay. May langaw na naman. Akala ko tapos na. So, dapat may sarili ka ng bahay mo pagtanda mo para yun ang titirhan mo, kumbaga. Para hindi mo na kailangang pumunta sa home for the age. Kasi sabi ko sa iyo, parang mas mamamahalan ka pa kung halimbawa ay titira ka sa home for the age. Kasi mahal doon. Ang narinig ko mahal, sabi, sa Pinas, ang magpunta sa home for the age. Hindi naman kasi libre yan. May bayad pa rin. Yun, unless ikaw ay talagang yung, alam mo yun, yung parang, yun sa mga kalinga, ganun. Pero kung hindi, at babayaran mo, I think mahal. Alam mo, mas makakatipid sa iyo kung gusto mo talaga na may kasama ka sa pagtanda mo, edi mag-hire ka na mag-aalaga. Pero kung kaya mo naman, bakit mag-hire ka pa na may mag-aalaga sa iyo? Well, dito kasi sa Amerika din, ibang-iba din dito. Napakadali at saka hindi nakakatakot mag-isa.
Kasi siguro madali yung tulong, kumbaga halimbawa may karamdaman ka at wala ka talagang help na makukuha dahil wala ka namang anak. Yun, hindi ko alam kung paano yun ha, pero madali sila nakakaano ng tulong, kumbaga, para mapuntahan sila sa bahay nila. Yun, ganun sila ka-accessible. Hindi kagaya sa Pilipinas, walang ganun, napakatagal lang tulong bago dumating. So yun, pero kung ako sa iyo, panatiliin mong malakas yung katawan mo, hanggat kaya mo pa, hanggat malakas ka pa, hanggat malakas pa yung pangangatawan mo is yun ang isipin mo. Hindi mo kailangan tumira sa nursing or sa home for the aged. Alam mo, ako, iba-iba talaga kasi ang tao. Baka siya gusto niya na may kasama. Kung gusto mo na may kasama, mag-hire ka na mag-aalaga sa iyo. Pero ako, ayoko na may kasama. Diyos ko, atakihin ako sa pag may kasama ako. Lalo na sa home for the aged na ang bawat kilos at galaw mo doon, hindi oras. Diyos ko, ayoko ng ganun. Yung, pati ba naman pagising mo, kailangan may oras. Pati pagkain mo, may oras. Ako pa naman talagang gusto ko, kikilos ako ng naayon sa oras sa gusto ko at naayon sa gusto ko. Yun, ganun ako. Ayoko nang ako'y tatanungin mo na, ganito, ganyan. Kailan day off mo? Kailan ang gantong ganyan mo? Yun, nainis ako sa mga ganun. What more pa? Tumira ako sa home for the aged. Diyos ko, baka ako'y atakihin doon ng anxiety. Yun, so, sabi ko, hindi ako pwede sa... Kailangan pagtanda ko, meron akong, yun nga. Kailangan pagtanda ko ay nandun ako sa sarili kong bahay dahil ayokong tumira sa nursing home. Tsaka, hindi ako magaling sa mga, yung tao, yung pakikihalubilo sa mga tao. Atakihin lang ako na maraming tao sa paligid ko. So, yun, kaya hindi ako pwede sa nursing home. Hopefully, ay manatili akong matatag at malakas yung isip at pangangatawan ko para dito lang ako sa bahay ko. Ang problema ay pag nawala lahat ng yun. Pero hopefully, ay hindi. Basta naniniwala ako na kaya ko rin. Kung nakaya ng ibang tao dito na ako ay, na sila ay namumuhay ng kanila, kaya ko din yun. Yes, kaya ko rin yun. Hindi ako dapat matakot. At lalo na ikaw, miss, hindi ka dapat matakot na mag-isa basta may pera ka. Dahil yun parang tutulong sa'yo pag ikaw ay tumanda na. Napakalaki ng tulong noon, okay? Kasi ang akala ng iba, pag tumanda na tayo, ay wala na. Hindi tayo gagastos ng pera. Naku, nagkakamali kayo dyan, mga mi. Dahil pag tumanda na tayo, doon natin mas kailangan ang pera. Yes. Napakalaki ng parte ng pera sa buhay natin pag tayo, lalo na pag umidad na. Pag tumigil na tayo pagtatrabaho. Dahil, sabi ko nga, magkakasakit ka. Yung iba nga, bata pa. Ako kagaya kong bata-bata ako palang, buong buhay ko na yata, umiinom na ako ng gamot. Yung liver ko, saan naman makaya pa. So, yun. So, umiinom talaga ng mga maintenance. So, kailangan mo yan pag iinom ka ng gamot. Kung may makakuha ka ng libreng mga gamot, that's good. Paano kung hindi, di ba? Paano kung hindi ka accessible? Kagaya dito, Diyos ko, bago ka makakuha ng mga libreng gamot, kailangan you are poor, talagang poor, bago ka makakuha ng mga libreng gamot. Ayun, ako nakakakuha ko ng libreng gamot. Hindi naman talaga libre yun kasi galing yun sa insurance namin, binabayaran namin buwan-buwan. So, hindi siya libre. Kaya lang naging libre kasi di binabayaran actually kasi nga yung insurance mismo ang binabayaran mo. Pero, yung insurance na nagbabayad noon ng mga gamot ko. So, yun. Kaya, inisip ko talaga yun nung bata pa lang ako na ngayon, yung present ko ngayon na hindi porket pag tumanda na tayo ay tapos na, wala tayong kagustuhan. Free na tayo from the kagastusan or free na tayo mula sa mga bills. No, nagkakamali tayo. Nandun pa rin yan. Hindi tayo tatakasan na yan. Kahit pupunta ka na dun sa ilalim ng lupa, ay meron pa rin babayaran. Diyos ko, Lord. So, yun ang may advice ko. Talagang, ang masasabi ko sa iyo, mag-ipon ka, ipunin mo ang pera mo, magkaroon ka ng sarili mong bahay, magkaroon ka ng mga kailangan mo. Kung kailangan mo ng sasakyan kasi mas madali, kailangan mo mag-aral ka mag-drive para hindi mo kailangan makisuyo sa ibang tao na ihatid ka. So, yun. Tapos, talagang punuin mo yung iyong, para i-build up mo yung iyong ipon, yung iyong retirement, para yan para tutulong sa iyo, para masustentuhan ka sa iyong mga pangangailangan. Okay? So, hanggang dito na lang at ako ay mag-aalmusal na, kakain tayo. Yung ulam ko na naman ay salted egg, tapos ay yung dried fish. Ito yung dried fish na nabili ko. Yung Jeprox. Ito siya. Jeprox. Yan. Ako lang kumakain yan. Yan ang ulam ko. So, yun. Hanggang sa muli. Sana may natutunan kayo. Bye! And maglalaba ako. Maglilinis ng bahay. Magtutupi ng mga damit. Dami ko na naman gagawin ngayong day off ko.
Wala. Hindi na ako nakapag-review. Doon palang ubos ng oras ko. Okay, bye.